Hi! May dumating na naman ako mga parcel guys. Open natin. Ayan, kakabalik ko lang. Galing kaming bangko. Actually, sinama ko lang si daddy. Tapos tinamad na ako ulit bumalik. At babayad dapat ako ng bills. Napakainit. Tapos ang bagal dito sa PNB. Napapagalan ako dyan. Tinabas, ba't ang init ng singaw? Ano ba yun? Oh my God, ang init ng singaw. Ay, itong tagal na neto ah. Ano pa pala to? Ayan, Shopee lang ng Shopee. Oh, parang bracelet na ano. Ayan na naman ako. Alam mo, Mafi, kailangan pag inaanto ka, matulog ka na talaga agad eh. Huwag kayong tingin ng tingin sa TikTok eh. Sa TikTok to eh. Wala lang, ang cute lang kasi. Hindi. Inano ko to kasi papagawa ko guys. Bumili ako nito kasi papagawa ako ng ganitong bracelet. Ang ganda. So parang ko siya. Inspiration. Ayan. Ganitong Ayan. Look at that. Ganda no. Ayan. Wala pa yung kwintas na pinagawa ko eh. Kasi nasira yung cutting nung sorry. Cutting machine nung in-orderan ko. December ko pa in-order yun. So May na wala pa. Pero last update niya is baka daw bago matapos ang May magawa na. Ang ganda-ganda nun. Kasi sabi ko yun. Gift ko sa sarili ko. Birthday gift. Kaso inabot na ng May. Pero okay lang yun. Baka naman worth the wait yun. Kaya tingnan natin. Mag-antay na lang tayo ng konti pa. Then ayun nga. Nakita ko to. Tapos sabi ko papagaya ko. Tricolor siya. Ang ganda! Oh, guys. Ipapaano ko to. Papagaya ko to. Mga to guys. Mga polo shirt. Yan. Kasi diba namigay na ako ng mga damit, yung mga ganyan, yung mga pinagliitan ko na. So, bumibili na naman ako. Charot! Hindi, gusto ko lang itong mga ngayon. Kanina may dumating na eh. Yan. Ano naman to? Blue. Yan. Maganda kasi mapresko siya. Pang summer. Ayan. Ganda to sa shorts lang. Pag, babayad ka ng bills or Ako naman kasi tinan niya itsura ko. Ganyan lang. Parang, ba girl? Wala ka ba ibang damit? Puro lang. Puro, bumibili naman ako guys ng mga damit. Pero, ewan ko, mas okay kasi sa akin yung comfortable ako sa suot ko kaysa yung, ang init-init nga sa balat, yung ganyan. Pero ito in fairness, pwede. O kahit summer. Kahit polo shirt siya. Presko siya sa katawan. Yan. So, meron tayong bear. Yan. Kasi parang delicate siya guys. Pag winashing nyo siguro, ipasok nyo sa net. Yan. Laundry net. Maganda guys. Sabi. Ayun ito sobrang presko. Bagay sa akin na kasi may din ako sa puti. Kahit naka ka. Ito nga naka black pants ako. Yan. Bagay na siya. Si daddy kasi yung tagal ayusin yung ko doon. Gagawin ko sa siyang studio. Cheers. Para sa mga hall pero ganyan. Tagal kumilos. Ano pa ba? Puro pala yun? Puro damit. This one. Okay. Ito naman eyelashes to guys. From Emlen Diary. Emlen Diary. Yung na siya. Ay, ang unti lang pala no. Ganyan lang. Dandelion, Glueless Falsies. Ganyan. Para pag pupuntahan tayo. Diba? Mas okay sa akin yung ganito guys, yung sa ilalim, dinidikit kesa yung sa ibabaw na mga falsies. Yan. And then, wala pa yung pulbo. Sa labat wala pa yun. Yung pulbo sa ko eh. Kasi dumating na yung lagayan ng powder. Loose powder. Yung pulbo wala pa. Ayan. Team pulbo din ba kayo? Kaysa yung mga pressed powder. Ako mas gusto ko yung pulbo talaga. So lagayan siya. So
Yung mga timple mo dyan, perfect to sa inyo guys. Perfect to sa atin. Paano ba buksan to? Masira ako pa yun. So, ganyan siya. Pag in-open mo, ayan yung kanyang pad. And then, bubuksan nyo lang itong gitna. Diyan nyo ilalagay yung ano. Parang konting pulbos lang, yung powder lang yung ilalagay nyo. Good morning! Good morning guys! Ako lang pala mag-isa dito. At sila Chris tumuloy sa plano nilang outing. Diba last year pa yun? Yung gusto niyang hiramin si Taylor para mag-swimming sa Aurora, sa Baler. Kaso, since 17 pa lang siya, di ba, ang dami nating, hindi pwede Chris, hindi pwede, ganyan, ganyan. So, inantay niya talaga guys, mag-18 siya. And then, wala na, hindi na ako makapala. Ayan, so, natuloy na sila ng mga classmates niya. And, ayun nga, sabi ni Daddy, payagan mo na para hindi mamaktol. Tapos, ano gamit nila? Si Tonyo. Kasi pito silang, yes! Pito silang magkakasama. Yung best friend niya, si Echo. And then yung, sino yung iba? Basta sa Echo lang lagi kong nakikilala doon. Ayan. Kalokang batang ito. Alas 9 sila umalis. Kagabi. Tapos, buti na lang may tracker na 360. Nakakikita ko naman yung location niya. Tapos sabi ko, pag umalis, ang dami kong bilhin. Ilang taon na yung mga kasama mo? Mga nasa 18 na lahat naman tayo legal age. Sabi ko, nasa kamay mo lahat ng ano niyan ha. Sabi ko parang ikaw lahat may sagot sa mga ano niyan, magulang yan, ganyan ganyan, bla bla bla. Basta ang daming talak bilang nanay. Umi, alam ko, ganyan ganyan. So parang konti na lang may iritan na naman yung anak ko sa mga talak ko. Tapos sabi ko, mag-ingat, wag magiging kaskasero. Kasi di ba yung mga kabataan na ano, pag mas nakahawak ng manibela na, alam mo yung mga nakikita natin, sabi niya, oo, may alam ko, hindi ako ganun. Tapos, ayun nga, na-remind ko lang naman guys, kasi alam ko, hindi ganun yung, ano, yung anak ko. Tapos sabi ko sa best friend niya, Eko, ikaw katabi na ito sa driver seat, di ba? Sabi ko, patingnan ka ako ha, pag sumusobra na sa yung speed niya, paikaltokan. Sabi niya, opo tita, kaltokan ko yan agad. Yan. Tapos sabi ko, yung ano nga, bago umalis, magdasal bago umalis. So, sinendan ko sila ng prayer, mga ano, traveler's prayer. Tapos sabi niya, guys, nasend ko na sa GC yung traveler's prayer, ganyan, ganyan. Tapos, sakto, pagbaba niya, naiwan niya yung phone niya. Hindi ako. Sabi ko, baka sobrang excited, hindi na makamabalikan. Hinabol ko pababa. Eh, nakita ko na lang. Sakto, nagpipray na silang magkakaibigan. So, nakakatuwa din naman yung anak ko kasi very masunurin. And, ayun nga, ligtas silang nakarating sa, ano, sa bahay namin sa Nueva Ecija. Kaya, thank you, Lord. So, ayan, tiwala lang talaga guys ang kailangan natin. And, dasal para sa mga parents dyan na ano, na, alam niyo yun, natatakot pa rin na payagan yung mga anak na magmaneho sa malalayo. Sabi naman ni Daddy, face your fear. Sabi niya gano'n. Eh di ba bilang nanay talaga hindi mo makaalis yun. Pero ayun nga, very good naman yung anak ko. Makatulog pa yun kasi mamaya pa yun magsisipuntaan sa ano. May pinahatid kasi ako sa ano sa bahay namin. Kaya dumiretso muna sila sa Pungkan bago punta ng Aurora naman. Eh si Daddy naman maaga yung pasok din. Kaya ayan. Ako lang mag-isa. Anyway, ready na tayo. Para makapunta sa kabila. Sana hindi magbago yung ano ni Daddy. Yung schedule. Para sabi ko sa pasukan, maaga ako makapunta sa kabila. Kumbaga hindi na ako iidlip ulit pag umalis na siya. Maidlip kasi ako ulit pag alis niya. Ayan kasi things ano naman, bakasyon, nandun pa naman si Pia. So si Pia yung nagka-counter. Pero pag nagpasok ka na nga, maaga na rin pasok. Tapos wala pa si Jackie kasi umuwi na nga. So
Kailangan ko lang mas maaga na pumunta sa kabila. Pag nag-start na pasukan. Enrollment pa lang eh. Kaya marami-rami na rin yung tao. Sabi nga ni Jiban, nakakamiss na kumaldag mi. Sabi ko, baka di na naman kita makausap dyan pag ano yun. Pag busy-busy ka sa kitchen. Tapos, nagpapahanap ako ng ano, kasama nila. May nirecommend siya, pero hindi pa sure. Parang friend din naman ni Jiban. Tapos, ewan ko lang si Nene kung may mahanap pa. Kasi si Nene naman uuwi ng probinsya. Next week para maghanap nga ng mga tindera. So, ayun nga guys. Ilang araw ako walang vlog. Ewan bakit. Natamad ako mag-vlog. Kasi ayoko nung badagdagan pa yung tambak na edit ko. Buti nga natapos ko yung ano na eh, yung atok ano namin, trip namin. Yan. Sa mga nagtatanong guys, kung magkano yung accommodation, parang may vlog ako na gano'n, nasabi ko na. Pero anyway, sasabihin ko ulit. Mura lang dun sa inistayan namin. 500 per day. Per head din. Kasi once na lagpas kayo ng 15 or nag-reach kayo ng 13 ata pataas, magiging 500 per day na siya. Kasi pag 2 packs lang kayo, parang 2,000 ata. 2,000 ganon. So, di ba mahal pag pag konti kayo. So, pag marami kayo, mas mura. Kaya, since 14 kami noon, pumatak siya ng 500 per day na lang. Tsaka mabait yung owner nun. Kaya nga sabi ko, if ever, bumalik kami doon, gusto ko doon pa rin mag-book. Kasi maganda yung place talaga. Mataas. Pero sa baba, marami din kayo makikita mga mga transient. Pero tabing kalsada na kasi yun eh. Parang maingay. And then, ayun nga. Yun sa maganda kasi overlooking ng farm. Yan. Tapos pwede pa kayong makibunot sa mga farmers. Kapag ka na-timingan yung nag-harvest. Yan. Yung parang ma-experience lang ba na kuya pa, pwedeng help magbunot ganyan. Yan, papayag sila. Tapos si Nene nga, di ba? Nangingi pa ng ng pang-ulam. Ayan. Tapos ano pa ba? Yung sa naman, sa food naman, si Bunso provide. Yan, hati-hati kami dun actually. Kumbaga ako na kasi parang inako ko na yung tawag doon, accommodation. Sabi ko, tara na para matuloy yan. At maraming sumama, ako na sa accommodation, ganyan. So ako sa accommodation, si Bunso naman sa food. Sa mga pinang grocery ni Nene, ganyan, mga dadalhin. And yung the rest, kung anong mga gastos pa doon sa taas, like yung iba sa sa entrance, yung iba sa drinks na, alam mo yun. Basta hati-hati guys. Ayan, kasi mga naman yun, hindi sila yung basta asa lang kunwari. Minsan nga na kami na ako na nag-aagawan na kami. Kaya I'm so thankful na super successful na ni Mark, ni Rico, si Bunso. Ayan. Kaya minsan konti na lang din yung inaambag namin. Minsan sila na talaga umaako. Kaya nakakatuwa, 'di ba? Yung sabi ko nga, pangarap ko talaga na walang may iwan sa amin. Alam niyo yun, lahat kami umangat kasi hindi naman kami yung sasaya din ko yung parents namin. Yan, kasi lahat ng anak niya makikita niya successful, yung ganyan. Tapos nagtutulungan talaga. Hindi yung kung sinong meron, siya lang ang meron, ganyan. Tapos as panganay, hindi rin kasi ako nagpakita sa kanila ng pagdadamo talaga na So lahat sila, kung sino nangailangan, tulungan. And even ngayon, kapag minsan short ako, Bunso, may ko ba dyan? May natatabi ka ba, Bunso? Sabi niya, meron te. Mamaya, isend ko sa account mo. Ganun lang. Ayan. Tapos sa kapatid kong, yung laging wala.
Jack, may ano ka ba dyan, Jack? Na short lang ako, ganyan, ganyan. Sabi niya, ote, ganyan. Kaya nakakatuwa. Diba? Ano pa? Kwento na ako habang nag-prepare. Para may vlog tayo. Kasi pag tinamad na naman ako, walay na naman yan. Tapos, ayan, even si Rico na hindi namin kamag-anak, hindi namin kadugo. Pero talagang pamilya na yung ano namin sa kanya, yung turing sa kanya. Ayan, parang parents na yung turing niya kila mama at papa. Kasi friend yan ni ano. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, friend yan ng kapatid kong pampito. Yan. Kaya pag nag-ano yan eh, mother, sabi niya, airpods, yan tawag niya kay papa. Kaya pag may mga kailangan kami, Rico, pairam ako ng ano, ng sasakyan mo, ganyan. Rico, kailangan ko ng ganitong cash kasi na over ako sa ano, 'di ba sa banking parang may ano lang, maximum amount lang mag-transfer. Kailangan ko ng ganito, peramin mo ko. Pag-send agad yan. So, hindi sa amin issue guys yung ano, yung pera. Nakakatuwa. Kaya, ayun. Ngayon nga si ano, si Daya naman may sariling sasakyan na, may sariling bahay na. So, I'm happy sa aming magkakapatid na wala talagang naiiwan. Yan. Tapos yun, si Japong naman yan, magkakaroon, di ba? Si Bunso naman, pangarap niya bahay na kasama niya si mama. Kasi nga, since bunso siya, wala pa namang asawa. And ayaw mo na mag-asawa talaga. Which is good. Kasi makamama talaga yun yung bunso namin. Pero may girlfriend siya, guys. Ayan. Gusto niya, nagsabi na siya kay mama na gusto niyang bumili ng bahay. Ayan, tapos sabi niya sa amin, akin si mama. Pinagagawa na yung nanay namin. Ayan. Kaya, ang isang pangarap namin, kung nakikita niya yun, di ba meron sa, sa Facebook na parang isang compound, isang malaking compound, tapos, ang daming bahay sa paligid na, siguro yun, 8, sabi ko, sakto sa atin to, yung gayang-gayang. Kumbaga, 8 kami magkakapatid, or more than pa, if pwede pang more than 8 ilagay, ganyan. Yung nasa isang compound lang kayo. Kaya, tapos nag-aasaran kami na, pag walang asin si ganito, punta lang sa bahay ni ganyan. Na-imagine nyo ba guys, yung sinasabi ko? Di ba, ang saya? Ayan. Ay na marami din naman makaka-relate sa inyo kasi, hindi lang naman kami yung may magandang samahang magkakapatid. Though, I feel sorry for others na, hindi ganito yung samahan yung magkakapatid, like laging nag-iiringan, laging may inggitan, alam niyo yun, meron talaga nun guys, meron nun yung hindi malapit yung mga kapatid, yung ganyan. Sa amin walang issue yung ganun, especially sa pera. Yan, kung sinong meron, bigyan mo si wala. Yan, magsaset ka kasi ng example para hindi mo rin maranasan yun. Pero sa amin din kasi yun na rin yung pinakaano ng parents namin. Na lagi kayo magtulungan kasi pag wala na kami, kayo lang. Sarili nyo lang yung meron kayo. Magbaback up sa inyo. Kaya yun. Anyway, daming nagtatanong lagi ng ng lip tint ko. Ito lang yung guys yung ginagamit ko. Saan ko na ba nabili to? Rhea. Minsan, ito naman gamit ko yung Bioli. I forgot na kung saan ko nabili. Pero, nasa ko guys. Nasa TikTok shop. I mean, nasa showcase ko. Ayan. Lalagay tayo ganyan. Sobrang pigmented kasi na ito eh. Tapos, i-wipe ko lang mamaya ng ng wet wipes. Ayan. Antayin ko lang ganyan. Hindi ko sa both lips. Kasi siya sa ngipin. Nagkukulay. So, ano pa ba? So, ayun lang. Nakwento ko na sa inyo yung everything. Ayan, yung malungkot lang kasi may isang kapatid kami nga na hindi okay. Ayan, pero huwag tanda siya sa mga pinaggagawa niya. He's not doing well sa she's not doing well sa life niya. Pero, siguro, niya na rin yun, karma niya na rin yun as suwail na anak. Suwail na kapatid.
Tignan mo itong mga masunurin kong kapatid. Talagang nagiging successful. Kaya, okay din, totoo guys, yung pag hindi ka talaga, sa magulang mo, grateful or, di ba nasa 10 commandments yan? Kumbaga, dun din na yung, alam mo yun? Ang hirap i-explain no? Kasi iba kung saan pa tayo mapunta, maiyak na naman ako. So, bumabawi na lang kami sa mga anak niya. Ayun, tanggalin na natin guys. Ayan. Ayan, titira lang natin yung pigment. Sipon pa ako. Ano ba yan? Sa tissue ko here. Parami naman ata yung tanggal ko. Teka, dagdagan natin. Sino ba yun? Si Ria. Wala na sa upper. Ayan, ayoko lang yung mga tint kasi nag-ano siya sa teeth. Humukulay. Yan. And then, itatap ko lang siya guys. Na itong Juicy Street na lip tint naman. Kasi gusto ko medyo basa-basa. Tawag doon. Glossy. Ayan. Gusto kang itry yung sa yung kay Nina. Ano yan? Company yan. Colorette. Kaso mahal. Okay na tayo dito. Ganun tayo beauty vlogger para damihan ng lipstick. O, diba? Okay na yan. Hi guys. Ayan, di ko na pala, hindi na ako nakapag ulam of the day. Ayan, pasado alas 2 na. Or mag-alas 2 pa lang. Tapos na kami sa kantin. And, yun nga, medyo dumadami-dami na rin ulit yung tao at enrollment. Ang pasukan pala is June 16. So, kailangan makahanap kami ng mga kasama dito. Pero, dito naman sa sa TikTok, meron ako yung pinsan ko, yung nakakabata hindi pala. O tama, nakakabata namin pinsan. Mas nakakabata pa sa anak nung kapatid ni mama na lalaki. Yun, sabi ko dito na muna sa sa akin para ma-train at mawala yung hiya. Yan kasi sobrang mahiya yung mga batang yun. Para kako, at least may diba, may income siya. Yan, nakakaawa kasi. Naghiwalay sila nung nanay ng mga bata. So kinuha nung uncle ko yung mga bata kasi yung talanding nanay sumama sa ibang lalaki, punyeta. Kung kailan tumanda, saka naman kumirengking. Ay nako. Di na nahiya, may mga mga anak na babae, di na binigyan ng kahiyan. No, ako lang ba na bad trip sa mga ganung babae. Binabubuhay naman sila ng tiyuhin ko. Binigay naman sa kanya lahat. Alam mo yung hindi naman kasi dapat siya yung mapapangasawa ng tiyuhin ko noon eh. Pinikot-pikot niya lang. Tapos ngayon, siya pa yung may gana manloko. Sorry. Affected. Siyempre tiyuhin ko yun guys, no? Diba? Ano ba to? Ba't parang liwanag na ewan. Mas tayong iisaw eh. So, ayan. Siyempre, kampi ako doon sa tiyuhin ko. Kasi, kapatid yun ni mama. And mabait yun. Kung hindi siya naging kapit ako na nun sa tiyuhin ko. Hindi sana siya napangasawa niya. Mamaya nanonood yun. Anuin ako. Bakit totoo naman ayan. Nagkasakit ang tiyuhin ko eh. Walang ibang inisip kundi mabuhay sila. Mabigay sa kanila yung ay nako. Kaya
ayun nga. So anyway, huwag na natin pag-usapan ang buhay ng iba. Napabad trip lang ako sa gano'n. Ayun, kasi kawawa naman naging broken family tuloy yung mga ano ko, mga pinsan ko. Ayan, kaya si mama bilib din kami dyan sa kanya guys, kasi kahit anong pambababae nun ni Papa, ang dami niyang tiniis para lang buo kami, pamilya. The best si mama. Diba? Anyway, may dumating na parcel. Mag-ano na lang tayo. Box lang tayo kasi umiiyak na naman ako. The best kasi yan si mother dear namin eh. Kaya mama forever. Ayan. So diba nag-ano ko kahapon, nag-call ako ng mga pinamili ko, ay mga dumating. Ngayon, eto na. At yan, yung mga ano, mga powder. Di ko alam kung, Thailand siya guys. Galing siyang Thailand. Gusto niyo rin ba nito? Kasi may friend ako na pupunta ng Thailand, magpapasabay ako nito. Maganda rin daw kasi ito eh. Nakita ko sa TikTok. So, ito, by Sassy, All Day Fixed Translucent Setting Powder. Ayan siya. And then, itong isa, Pearly Glow. Yan. Pearly Glow lang kalagay. Pero madami ako nakita na itong ano, sa TikTok. Magandang review. And then, yan, oil control. Kung naalala nyo yung pants, di ba, noon, ayun, sobrang ano din nun, ganda nun. Kaso, ayun, since sumikat na siya, ang dami nang nagkaroon nun. So, hindi na ako kumuha. Pero meron pa nung pants ngayon. And ito nga, ilalagay natin dito. Sayang, kulang yung ano, nabili ko. Tatlo to eh. Yan. Ang kailangan natin dito yung oil control kasi sobrang oily ko. And pag sinabing Thailand guys, maganda yung product nila kasi parehas yung ano natin sa kanila. Ano ba yung ilaw? Bigyan mo naman ng ano yung mukha. Parehas yung klima natin sa kanila. Kaya yung mga skincare nila ano din sa atin, sa klima natin. So bagay sa mga skin natin. So, ayun, maglagay lang tayo dyan. Fairness. So, kung kayo yung mga timpulbo nung ano, high school na timpulbo, bagay din sa inyo to. Mag-retouch tayo. Tinatamad akong pumunta sa ano. Oh, diba? Ay, perfect. Ay guys, ang ganda. Oh, ang bilis makatanggal ng oil talaga. Para sa mga ano, timpulbos ito. Pasensya na kayo kung wala pang masyadong kwenta yung ano ko, yung vlog ko. Babawi ako kapag may mga ganap-ganap na. Pag may pasok na talaga. Aray ko, kinakagat ako ng lamok. Wait lang. Oh, ay nako talaga. May pinapanood pala ako ngayon guys na ano, K-drama, Dr. John. Matagal na yun eh, pero ang ganda. Siya din yung bida sa Connection. Okay, parang ang lakas ng appeal. For me, ang lakas ng appeal niya. Hindi siya yung mala Park Bogu, mala Chi Jangguk na mga kapugian. Pero ang lakas ng appeal talaga. Kaya panoorin niyo. Share ko lang. Fairness naman. Oil control powder. Ewan ko ba mga pinag-vlog ko sa inyo kung may kwenta. Good morning. Napakainit. Ulam of the day tayo. Gusto ko na rin kumain. Hindi ako kumain kagabi na naman. Ano ba kinain ko kahapon? Yung tira mong mani. Ano, yung mga tira-tira ni mama na ano, yung pinagkakain ko. Kaya busog ako. Pero ang sarap ng ano. Matiran mo ko niya na. Yung sinigang sa miso. Sinigang sa miso. Tapos na, ulo na lang sa akin. Oh. Sarap. Mata. Wala sisip-sipin dyan yung mata. O yun yung mga mo, hindi siya kumakain ng ano. Kahit sa isda mahina ka nang eh. Kurot lang, prito. Tapos yung mga balat, yan ang ano niya, mga balat, malutong. Parang si ano,
Parang si Shane, gusto niya malutong. Kahit sa fried chicken, ganyan. Kukurot lang yan si mama. One piece yan, hindi pa maubos. Tatakam ako, mag-ulam of the day tayo. Yeah, may torta tayo. Meron tayong ginataang sitaw kalabasa. Isang ampalaya. Tinan mo naman yung matami, oh. Sarap sipsipin na agad. Yan. Tinan mo, oh. Yung mata, guys, oh. Ito nga, wala nang mata. Pork afritada, chicken curry, fried bangus, and ayun yun, puro ulo. Wow, puro ulo. Ah, ano lang siya? Ulo katawa, ulo buntot lang, ne? Ah, okay. Sarap pa yan ang anong mata. Lasang ano. Nag-order na si Ricky, pork afritada daw, mother. Pork afritada kay Ricky. Lasa siyang pili nut. Nati yung mata. Mata talaga. Sarap siksikin daw sa paksiw, yung ganyan. Di baling mga ngati-ngati na tayo basta may isda. Hello guys! Good evening. Pagod night na naman tayo actually. Pasado alas 8 na. Kaya nagluluto na ako ng dinner ni Daddy. And ako baka hindi na rin kasi nag-late lunch ako. Parang alas 5 na ata ako nag-lunch kanina. So medyo busog pa ako. Tapos nakakailang paso na ako ng tubig na malamig. At sobrang init talaga. Grabe, literal. Anyway. Ayan. Luluto ko lang itong ulam niya. Ito request niya eh. And ganitong luto ang gusto niya sa corned beef. Alam mo yung ano, hindi na ginisa. Parang pinatuyo lang siya. Tapos fried ano, potato. Ayan. Itong gusto niya yan. Dry na corned beef. Garlic. Ano lang, onion lang yung nilagay ko. Nung malapit nang mag-crispy. Diyan na rin daw yung ano, babaunin niya mamaya.